Matapos may pakita ni Jing ang kanyang napakalakas na kakayahan na nagpamangha kay Pariston at ang pag-reveal din na isang staged ambush lang pala ang lahat ng ito, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 348 o ang episode 9 ng ating Dark Continent series, ay sa wakas malalaman na natin sa kung ano na kaya ang mga nangyari ngayon sa Hunters Association at sa kung sino nga ba talaga ang espiya, pati na ang revelasyon sa mga preparasyon na ginagawa na ngayon ng mga prinsipe ng Kakin Empire. Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan sa video to. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Resolve at nagsimula ang eksena dito sa isinasagawang Hunter exam at ngayon ay nasa final test na itong mga examinees mga kaibigan. Nasa final test na ito ay isang Q&A session. Dito itinetest mga kaibigan ang kapasidad ng mga examinees sa pag-gather nila ng impormasyon, ang kanilang analytical ability pati na ang applied skills. Sa test na ito ay pinakita ang video footage ng pagdeklara ng hari noon ng Kakin Empire at ni Beyond sa buong mundo na maglalayag sila sa Dark Continent. At base sa footage na yan ay kailangang sagutan ng mga examinees ang tatlong questions. Una ay tinatanong dito kung may alam na ba raw sila patungkol sa impormasyon na planong paglalayag ng Kakin Empire bago pa man nila ito idineklara sa mundo. Pangalawa ay kung oo daw ang sagot sa unang tanong na yan, na alam na nila ang plano ng Kakin Empire bago pa ito idineklara, ay kailangan daw nitong mga examinees na ipaliwanag ng detalyado kung saan at paano raw nila nakuha ang impormasyon na ito. At kung hindi naman daw ang kanilang sagot sa unang tanong, ay dapat daw nilang i-describe sa kung sa papaanong paraan daw naman nila kukunin ang ganitong klase ng impormasyon. At lastly, ang ikatlong tanong ay dapat daw nilang ipaliwanag sa kung anong klase raw ng economical, social at cultural benefits ang kanilang makukuha sa pagkakaroon ng ganitong klase ng impormasyon kung sakali mang makuha nila ito. So yan ang tatlong mga katanungan sa test na ito mga kaibigan. Kaya na may dito na iniisa-isa ang mga examinees in which ay makita itong isang lalaki na ini-interview ngayon na base sa tatlong katanungan na yon ay paliwanag pa niya na nalaman na raw niya in advance ang tungkol sa planong paglalayag noon ng Kakin Empire sa Dark Continent. Pero syempre ay hindi raw niya pwedeng ibigay ang info kung saan niya ito nakuha. At ang reward naman daw na kaakibat ng pagkuha niya ng ganitong impormasyon noon ay ang pagkakaroon daw ng advantage sa futures, stocks at infrastructure projects, na most of them naman daw ay ang Kakin Empire lang naman daw talaga ang nakaka-benefit talaga ng husto. Nang masabihan nitong lalaki ay agad naman siyang pinapasa sa test sapagkat wala daw talaga itong alam sa tunay na katotohanan. Ang pangalawa namang in-interview ay si Moher na nagpapaliwanag naman na sabing nalaman din daw niya in advance ang tungkol sa plano ng Kakin. Salamat daw sa kanyang trabaho na related daw sa pag-gather ng impormasyon. Paliwanag pa niya na nag-decide daw siya na maging hunter kasi maganda raw ngayon ang power balance ng V5 at ng Kakin Empire. Nang masabihan ni Moher ay agaran siyang ni-reject kasi guilty daw ito. Kasi hinahaluan daw ngayon ni Moher ang kasinungalingan nitong statement ng mga maliliit na katotohanan. Kasunod niya na may kita ngayon ang dowsing chain ni Kurapika na ngayon itinapat niya sa isang laptop na may nakaplay na video, in which ay ang ini-interview sa video to ay itong isang lalaki na sagot naman ito na wala raw siyang alam o narinig patungkol sa ekspedisyon na yan. Pero ang kanya rong posibleng gagawin para makuha ang impormasyon na ito ay ang maghanap ng koneksyon sa mga officials ng Kakin Empire. Matapos masabihan ng lalaki ay gumalaw naman ang dowsing chain ni Kurapika, kaya ni-reject ni Kurapika ang lalaki sapagkat nagsisinungaling daw ito at may tinatago raw itong importanteng impormasyon sa kanila. Kasabay niyan ay may kita naman si Kurapika na inactivate na ngayon ang kanyang scarlet eyes habang itinapat ang dowsing chain sa screen ng laptop. So si Kurapika pala ang taong nanre-reject mga kaibigan sa halos lahat ng examinees, kasama na dito si Moher at ilan pang miyembro ng kasamahan ni Beyond. Kung kaya't dito naman namangha si Miss Histom at sinabihan si Kurapika na ang galing daw. Nasagot naman ni Kurapika na ang akala raw niya ay na-eliminate na raw nila ang halos lahat ng mga spy sa first round pa lang ng exam gamit ang isang fake psychological test. Hindi raw niya inaasahan ngayon na marami pa rin daw pala ang makakapasa sa lie detector test at thermography. So buti na lang mga kaibigan ay nandito si Kurapika kasi magaling ang examinees sa panlinlang upang mabypass ang lie detector test mga kaibigan. Kaya dito naman nagpaliwanag si Miss Histom na sabing hindi raw ang tungkol sa examinees ang kanyang tinutukoy dito, kundi ang tungkol daw sa abilidad ni Kurapika na ang galing daw. Kasi sinabi raw noon ni Kurapika na hindi siya sigurado kung may maitutulong pa ang kanyang ability. Pero ngayon ay masabi
sinasabi niya na ang Nen ability ni Kurapika ay ang abilidad daw na kinakailangan daw talaga nila, ayon nitong si Mizaistomo. In which ay sagot naman ni Kurapika na wag daw masyadong i-praise ni Mizaistomo ang kanyang kakayahan na ito. Kasi totoo naman daw na na-identify niya ang marami-raming spy dahil dito sa kanyang abilidad. Pero hindi naman daw guaranteed na ang lahat daw ng mga spy ay na-identify niya during the exam, mga kaibigan. In which ay tanong naman ni Mizaistomo na may risk ba raw ang abilidad na yan ni Kurapika. Kaya paliwanag naman ni Kurapika na pati raw siya ay hindi nga raw niya alam talaga ang mechanism ng kanyang abilidad na ito. Dirag pa niya na nagagamit daw niya ang ability kung nasa harapan daw niya o nakaharap sa kanya ang target. Pero sa kung paano talaga ito gumagana ay siguro gumagana raw ito sa paraan na kung magko-concentrate daw talaga siya ng gusto ay magagawa niya raw malaman ang mga changes ng target na normally hindi nadidetect ng kanyang subconscious mind at natatransmit ang mga changes na yan, mga kaibigan, sa kanyang dowsing chain, which causes, mga kaibigan, sa paggalaw nito. Paliwanag pa ni Kurapika na ang accuracy din daw nito ay mas nag-i-increase kung i-activate niya ang kanyang Emperor time. Kasi nagagawa niya raw ma-analyze o magamit ang dowsing chain kahit na itapat niya pa ito sa target na nasa screen lamang nitong laptop. Normally kasi kailangan daw ng ability na to na nasa harap talaga niya in person ang kanyang target. Pero kung gumagamit siya ng Emperor time ay nagagamit niya ito kahit nasa screen lang ang target at itatapat niya lang itong dowsing chain. Pero overall, ang kanyang abilidad na ito ay may kakayahan daw talagang ma-identify ang mga sinungaling o nagsinungaling kahit gaano pa raw ito kagaling magsinungaling, mga kaibigan. Kaya dito naman napasabi si Mizaistomo na di ba sapat na raw yan. So saan daw sa parte na to ang problema sa abilidad na yan ni Kurapika? Kaya paliwanag naman ni Kurapika na kung siya raw kasi ang spy at balak niya raw i-trick ang isang tao na may abilidad na kapareha sa kanya, ay ang gagawin daw niya ay maghahanap daw siya ng isang tao na may Nen ability na kayang mag-erase ng memories o may kakayahan na i-manipulate ang subconscious mind na hindi itago ang kasinungalingan kundi burahin talaga ito, mga kaibigan. Kasi kung ang target daw ng kanyang ability ay hindi raw aware na nagsisinungaling siya, eh masasabi niyang posible na hindi raw magre-react ang kanyang dowsing chain. Kaya dahil dito, napasabi nilang si Mizaistomo na ganun ba? Nasagot naman ni Kurapika na oo, yun daw ang problema dyan. Dagdag pa ni Kurapika na kung ang mga elite daw o ang nasa Hunter Association na espiya ay may similar daw pala na kakayahan o kung may kakilala daw ang mga to ay isang tao na may similar na kakayahan at ang taong ito ay nasa side ng mga elites na yan, ay masasabi niya na magagawan daw nila ng paraan ang pagpasa sa exam na kanilang isinasagawa ngayon. Kung gagawin daw nila ang scenario na kanyang binanggit kanina na maghahanap sila ng may ability na kayang burahin ang memory. Kaya tugon naman ni Mizaistomo na posible bro talaga yan. In which ay bago pa man makasagot si Kurapika ay nilipat naman ng eksena dito sa isang syudad na kung saan ay makikita itong pamilyar na silid na may nagtatatu habang makikita naman na nakaupo ngayon itong si Cherednik na umiinom ng wine. Maya-maya pa may biglang tumawag sa kanya na kaagad naman niyang sinagot. Nagsalita naman dito ang tumatawag sa kanya na wikang si Benjamin ito. Tugon naman ni Cherednik na wikang, "Oh, kuya." Sagot naman ni Benjamin na may maganda raw siyang balita dito kay Cherednik at ang balita raw ay nag-agree na raw ang kanilang ama. Na bago pa man ipiniliwanag, mga kaibigan, kung ano ang inagrihan ng kanilang ama, ay sumagot naman si Cherednik na sabing, "Ha? Seryoso ka ba?" In which ay dito naman ipinakita si Benjamin na nilalak ngayon ang isang fully grown na lalaking leon na walang nagawa, mga kaibigan, dahil sa lakas ni Benjamin na ngayon nakangiti pa hawak-hawak ang cellphone na sabing pumayag na raw ang kanilang ama at nagdeklara na raw ito na ang mag-isa raw matitirang survivor during sa expedition ay ang siyang magiging susunod daw na hari ng Kakin Empire. Nang masabi yan ni Benjamin ay dito naman ginanahan ng husto si Cherednik na pangiting sabi na wikang, "Salamat. Sa wakas ay malaya ko nang maliligpit ang mga basura. Manginig ka hanggang sa pagtulog mo, Benjamin. Ako ang susunod na magiging hari." Sagot naman ni Benjamin wikang, "Sa tingin mo bang mananalo ka? Nakadroga ka ba o sadyang high ka lang?" Nasagot naman ni Cherednik na normal high lang daw siya. Sabay tinanong niya si Benjamin kung sinabihan ba raw nito ang iba pang prinsipe tungkol sa impormasyon na ito. Tugon naman ni Benjamin na ang messenger daw ng kanilang ama ay papaalam na ngayon ang impormasyon na yan sa ilan pang mga prinsipe. Pero siya lang daw ang kanyang unang ipinaalam tungkol dito. Kasi siya raw mismo ang tatapos dito kay Cherednik na ngayon minumura ni Benjamin. Sabay sabing babaliin daw nito ang bawat buto sa katawan ni Cherednik. Kung kaya't dito naman napatawa si Cherednik na sabing nakakatakot naman
naman daw. Naragdag pa niyang sabi na wikang, alam mo, wag ka nang tumawag ulit Sabay pinutol na ni Cherednik ang linya. Bagay na ikinagalit ni Benjamin dahilan na tuluyan niyang sinakal itong Leon mga kaibigan. Habang dito naman kay Cherednik ay sabi pa niya sa tattoo artist na wikang, wala raw pinagkaiba mga lalaking nagmumura sa mga babaeng laging nagsasabing gusto ko ito, gusto ko yan. Matapos niyan ay dito naman tuluyang nabalikan ng leeg ang Leon mga kaibigan na sinakal kanina ni Benjamin dahil sa galit. Habang may kita rito si Cherednik na kinuhanan ng litrato ang babaeng nagpatato sa kanyang likod. Maya-maya pa nang binivideo ngayon ni Cherednik ang nagpapatato ay bigla namang may tumawag, and this time ay ang tumawag ay isa sa kanyang bodyguard na nagangalang Theta. Nasabing ang lahat daw ng 5 tauhan ni Cherednik ay nakapasa raw sa Hunter exam. Nasagot naman ni Cherednik na ang Hunter exam ay dinaya raw since ang Hunter Association ay nag-request na raw ng cooperation nung una pa lang. To the point na nilimitahan nga raw ng Hunters Association ang bilang ng bodyguard na pwede nilang dalhin sa ship na dapat ay nasa maximum of 15 katao lamang. Nasagot naman ni Theta na ganun rin daw ang nasa isipan ng ilang mga prinsipe. Nasagot naman ni Cherednik na well, kahit sino pa raw na hindi bobo ay ganyan talaga ang may isip. Dito pa ni Cherednik na mas maganda raw na may mas marami pa silang magiging kakampi, especially na hindi raw talaga sila nagkakasundo sa kanyang mga kapatid at magkasabay pa raw silang maglalakbay sa iisang ship lamang sa loob ng marami-raming weeks, in which a sagot naman ni Theta na may isa pa rang bagay na dapat na malaman si Cherednik. Ito raw ay ang tungkol sa nakuha niyang warning patungkol sa Hunters Association. Nasabi raw nila na kung magsisinungaling daw sila sa kanilang isasagot sa mga katanungan ng test na ibibigay ng Hunters Association ay magre-resulta raw talaga ito sa pagka-reject. Kaya masasabi raw niyang maaaring may ginagamit daw na isang filtering machine ang Hunters Association para sa kanilang exam na isinasagawa. Kaya ang ginawa raw ni Theta ay inexplain daw nila talaga ang kanilang mga koneksyon, mga utos na ibinigay sa kanila at ang complicated na relationship ng mga prinsipe patungkol sa succession na gagawin. Nasagot naman ni Cherednik na ayos lang daw yun. Wala daw problema yan. Tanong naman ni Cherednik na ang mga guards daw ni Benjamin na ang first prince at ang guards din ng sixth prince na si Tyson ay di ba raw nag-participate sa test? Nasagot naman ni Theta na wikang, oo. Paano niyo po ito nalaman? In which ay sagot naman ni Cherednik na ang pride at envy daw ay nagsama. Hindi raw kasi gusto ni Benjamin na i-evaluate o i-judge pa ang kanyang mga guards dahil mataas raw ang kanyang pagtingin sa kanyang mga guards, which is ang pride ay dito kay Benjamin. Habang ang envy naman ay dito kay Tyson na ayaw naman dong hayaang ma-expose sa labas ang kanyang mga guards dahil bakay hindi ito itrato ng maayos. Tanong pa ni Cherednik na may mga guards ba raw ng ilang prinsipe na nag-participate at nag-fail sa exam. Nasagot naman ni Theta na oo. According daw sa info mula sa association, ang lahat daw ng guards ng 7th prince na si Lazarus ay nag-fail daw. Kaya sa isipan ngayon ni Cherednik ay napatawa siya na sabing, ha, ang bobong yon. Sa tingin daw niya kaya raw nag-fail ang mga guards ni Lazarus ay dahil sa posibleng nagbigay pa raw si Lazarus ng mga assassination orders sa mga guards na yan na hindi man lang ikinonsidera ni Lazarus ang possibility na may gagamiting lie detectors during sa Hunter exam. Kaya dito sinabihan na ni Cherednik si Theta na wikang magaling. Maaari na raw itong makabalik sa kanyang dating duty. Ayon pa kay Cherednik na ipapaalam na rin daw niya kina Theta ang magiging positions ng kanyang bawat guards na isasama sa ship at ang orders na ibibigay niya sa kanila. In which ay sagot naman ni Theta na masusunod daw. Kaya dito na binigyan ni Cherednik ng orders si Theta na dapat daw nitong kunin ang floor plan ng Black Whale at ipamemorize ito sa iba pang guards at kailangan daw nilang malaman kasi ang shortcuts, mga pasikot-sikot na daanan, blind spots at ang lahat talaga ng bahagi ng Black Whale at ang buong structure nito ay dapat na ma-memorize nitong kanyang mga guards. Matapos niya na isisipan naman ni Cherednik ay napangiti naman siya na sabing may isa pa raw kasalanan na hindi isinali sa 7 deadly sins at yan daw ay ang ignorance. Ang mga makasalanan daw talaga ay mga taong hindi raw alam ang kanilang limit at kung saan sila dapat lulugar. Kung ang isa raw sa mga baboy at basura niyang kapatid ang magiging hari imbis na siya ay masasabi raw niya talagang napaka-unacceptable daw ang bagay na yan. Matapos niyan ay balik na dito kina Kurapika. Dito ay nagsalita naman si Mizahstom na sabing sa tingin niya ay hindi raw posible ang sinabi kanina ni Kurapika na bakay may isa na nasa Hunters Association o may nakuhang tao ang mga elites na may ability na kayang i-manipulate ang isipan o burahin ang memories. In which ay tanong naman ni Kurapika na ano raw ang rason dito ni Mizahstom na naisip niya yan. Kaya paliwanag naman ni Mizahstom na kahit isa lang daw ang speculation
location ang kanilang pinag-uusapan ngayon, napaka-unlikely naman daw na may Zodiac na may ganitong ability. At masabi niya rin daw ang unlikely kasi di pa rin daw naman niya alam kung ano ang Nen ability ng ilan pang mga Zodiacs. However, malapit na rin daw naman nilang malaman ang kanilang mga abilities. Paliwanag pa niya na noon ang original Zodiacs ay nahahati raw sa 3 factions o camp na sa mga normal na mission daw ay madalas daw nilang kasama ang nasa kaparehas nila ng faction. Ang 3 faction na yan mga kaibigan ay una itong proponent for reform, Hawks na sina Clark, Sayu at Pion. Sunod naman ay ang liberal at political na sina Sacho, Kanzai at Jel. Ang pangatlo naman ay ang nagpa-prioritize ng balance at moderate conservative na sina Botobay, Mizaystom, Chidel at Ginta. Ang dalawa raw na sina Jing noon at Pariston ay exempted daw at hindi kabilang sa anumang faction. Dahil pa ni Mizaystom na alam daw niya ang Nen abilities ng kaparehas niya ng faction noon. On the other hand naman ay wala naman daw siyang alam sa Nen abilities ng nasa ibang factions. Matapos niya ay paliwanag pa ni Mizaystom na this time daw sa bagong nabuong Zodiac ay dinivide din daw nila ito into group according naman sa skill at kung saan sila naka-specialized. Sa defense ay sina Kanzai, Botobay at Sayu. Sa science ay sina Jel at Chidel at syempre kasama din dito si Leorio. Sa flora and fauna naman ay sina Clark at Ginta at sa information naman ay sina Pion, Mizaystom at Sacho at si Kurapika ay kabilang din dito. Paliwanag pa ni Mizaystom na para magkaroon din daw sila ng magandang cooperation ngayon ay nag-request daw siya sa lahat ng Zodiac member na i-reveal ang kanilang abilities in which ay nag-agree naman daw ang lahat kasi ang lahat daw ay naiintindihan naman daw ang importance ng mission na ito at gusto raw nilang patunayan ang kanilang innocence in which ay sagot naman ni Kurapika na kabilang ba raw siya dito. Nasagot naman ni Mizaystom na naipaliwanag na raw ni Leorio sa kanya ang sitwasyon daw nitong si Kurapika kaya hindi raw niya i-include si Kurapika sa mga magre-reveal ng ability. Nawika pa dito ni Mizaystom na hindi raw niya aalamin ang Nen ability nito o i-reveal man ang kanyang nalaman na sa ability ni Kurapika. Pero sa kanilang parte din naman daw ay hindi rin naman daw niya ibabahagi kay Kurapika ang kanyang mga alam sa mga Nen abilities ng ilang miyembro ng Zodiac. Nasagot naman ni Kurapika na ayos lang daw. Walang problema yan. Salamat din sa pag-intindi. Sabay napangiti itong si Kurapika na tanong naman ni Mizaystom na bakit daw ito napangiti. Nasagot naman ni Kurapika na na-realize lang daw niya na hindi raw pala magiging smooth ang lahat kung wala raw si Leorio dito. Nagpapasalamat daw siya kasi naging mas maayos daw ang lahat dahil nandito din daw si Leorio sa mga Zodiacs. Nasagot naman ni Mizaystom na oo, malaki nga raw ang naitulong ni Leorio sa kanila. Kaya napatuloy naman dito si Mizaystom na sabing to continue raw sa kanyang sinabi kanina na ngayon na willing na raw silang ipaalam sa isa't isa ang kanilang abilities ay masabi raw talaga niya na wala sa mga miyembro ng Zodiac ang may ability na kayang manipulahin ang isipan. Kasi matapos doon niyang inalam ang connections ng ilang mga Zodiac, malaman ng impormasyon tungkol sa kanilang nakaraan, ma-analyze ang kanilang mga naging secret mission at intel missions, ay wala raw sa lahat ng mga impormasyon na kanya nasagap o nakuha noon ang nagpo-point na posibleng may kakilala silang may ganitong ability na kayang mag-manipulate ng isipan. Natanong naman ni Kurapika na isinama ba raw ni Mizaystom ang possibility na maaaring ginagamit lang daw nila ang ganitong ability na pagbura ng memories during lang sa mga top secret mission, especially kung itong espiya ngayon na nasa Hunters Association ay nagtatrabaho rin daw pala sa iba pang agency. Nasagot naman ni Mizaystom na oo, sinama raw niya ang possibility na yan. Pero ang resulta raw kasi ng test ay kabaliktaran daw sa resulta na kanilang inaasahan. Kung pagbabasihan daw nila ang posibilidad na yan na sinabi ni Kurapika. Kasi kung may informant daw o espiya mula sa Zodiac ay sigurado raw siya na ipinipara na raw nila nitong espiya ang kanilang mga kasamahan na posibleng may test na kayang mag-detect ng mga nagsisinungaling. Pero hindi raw kasi yan ang nangyari mga kaibigan na tila ba'y walang preparasyon na nangyari at walang nakapag-anticipate sa ganitong test. Kasi bakit daw mga kagaya ni Muher at ang biochemist na si Yunde ay hindi raw nakapasa na itong dalawang to ay mga top-rated personnel daw talaga. Especially itong si Yunde raw na pwede raw maging mediator sa science at flora and fauna teams. Kaya paliwanag pa ni Mizaystom na ang kagaya ni Yunde na may kakayahan daw pumasa sa ilang mga test ng Hunter exam ay dapat daw sanang na-anticipate na may ganitong klaseng final test ang Hunters Association at gumawa na ng plano para makapasa. Kaya imposible na kung meron man daw ito o silang kakilala na may kakayahang manipulahin ang memories o isipan ng isang tao ay hindi sila lalapit dito para tulungan sila makapasa sa final test ng Hunter exam. But it turns out marami talaga mga kaibigan ang hindi nakapasa at nakapasa lang ay ang mga naging honest. Dito pa ni Mizaystom na may marami raw kasing possibilities. Posible nga rin daw na isa lang palang decoy o pain ang mga to na sina Muher at itong si Yunde mga kaibigan para i-distract lang sila mula
sa presence ng isa pa palang espiya. Pero sa lahat daw ng possibilities na yan, ang bagay daw na mas nagpapaalarma daw sa kanya ngayon ay ang idea na ang rason sa kung bakit umalis daw kaagad si Paresto noon sa pagiging chairman ng Hunters Association after daw nitong ma-elect na chairman ay dahil sa alam na nito na ang isa sa kanyang mga kasamahan ay nandito na sa Zodiac o kabilang pala sa Zodiac, kung kaya't nag-step down na lang itong si Paresto mga kaibigan kasi kampante na siya dahil nakapag-plant na siya ng espiya dito sa Zodiac. Kung kaya't dito nagsalita si Kurapika na sabing nakuha na raw niya na kung ganun ay itetest na lang daw nila ng pasikreto ang mga Zodiac, na kung gusto raw ni Mizai's Tom ay i-offer daw niya ang kanyang tulong dito sa secret test na kanilang gagawin. Sabay makikita ngayon si Kurapika na pinapula ng mga kaibigan ang kanyang mga mata. Matapos sa eksenang yan ay sa sumunod na eksena ay dito na nagsagawa ng meeting si Mizai's Tom kasama ang mga Zodiac, pero hindi kasama rito si Leorio at Kurapika, in which ay tanong naman dito ni Sayon na ano naman daw itong pagtitipon na ito, na bakit wala raw mga bagong miyembro ng Zodiac. Natitipon-tipon ba raw sila ngayon para pag-usapan ng mga bagong sali sa Zodiac at ibuli ang mga to. Nagsalita naman si Botobay na sabing tungkol raw ito sa kanilang Nen abilities, diba? So bilang miyembro daw ng defense team ay mas mainam daw na ibahagi na raw nila ngayon sa isa't isa nang mas maaga ang kanilang mga Nen abilities. Nasagot naman ni Mizai's Tom na oo, tama raw, dapat daw nila itong gawin. Pero bago pa muna yan ay may isa raw bagay na dapat daw niyang ipaalam sa lahat bago sila pupunta o maglalayag sa Dark Continent, at ito ay ang posibilidad daw na may kakampi raw si Beyond dito sa Zodiac. Kaya knowing this ay gusto pa ba raw nila na i-reveal pa rin ang kanilang Nen ability sa isa't isa. Nang masabihan ni Mizai's Tom ay bakas naman ang pagkagulat at pagiging observant na ngayon mga kaibigan nitong bawat miyembro ng Zodiac, in which dito naman napasabi si Kanzai na wika, anong sabi mo? Bakit mo ba nasabi ang bagay niyan? To which hindi naman sumagot si Mizai's Tom, kaya dito na nagalit si Kanzai at sinikuan si Mizai's Tom na sabing, hoy, wag mong sabihing seryoso ka talaga rito. Kaya paliwanag dito ni Mizai's Tom na kung na-meet pa raw niya si Beyond doon bago niya nakita ang last will video na ibinilin sa kanila ng yumaong na chairman na si Netero, ay masabi niyang tutulungan daw talaga niya si Beyond sa planong pagpunta sa Dark Continent. Tinag pa niya na kung sakali man daw na-meet na raw niya si Beyond at sa kalaunan ay nakita pa niya ang last will ni Netero, ay still tutulungan pa rin daw niya si Beyond. Kasi nalaman niya una ang plano ni Beyond mga kaibigan. Mga salitang nagpatahimik naman kay Kanzai nang masabi yan ni Mizai's Tom. Dara pa ni Mizai's Tom na ito raw ay isang issue raw sa kung alin daw ang nauna. Hindi raw ito patungkol sa pagtaksel o kung ano paman. Kasi ang gusto lang daw niyang ipaalam sa lahat na ang lahat daw ng kanyang mga nabanggit ay posible raw talaga. Kaya nga ay tinatanong niya ngayon itong mga Zodiac members mga kaibigan kung i-reveal pa ba raw nila ang kanilang Nen abilities, knowing na may posibilidad talaga na may espiya dito sa kanila. Kasi siya ay i-reveal daw niya ngayon ang kanyang ability. Sabay dito niya ipinakita ang kanyang tatlong cards na paliwanag pa niya na ginagamit daw niya itong tatlong cards na may tatlong kulay para pigilan ang galaw ng kanyang target. Gamit ang kulay asul o blue card ay nilalagay niya raw sa isang courtroom ang kanyang target. Gamit naman ang yellow card ay napapapunta raw niya under sa kanyang control ang target, in which ay may kita natin mga kaibigan ang kanyang mga target noon na nung sinabihan niya ito ng restrain gamit ang yellow card ay diretso niyang napatigil ang pagkilos ng mga to at nakulong sila sa isang invisible na nakasaradong courtroom. Dalag pa niya na ang red naman daw ay nagbibigay daw sa kanya ng kakayahan na pakawalan ang target, at ang pangalan daw ng kanyang Nen ability ay ang cross game. Sabay tinapos niya ang kanyang salita na sabing sisiguraduhin daw niya na gagampanan daw niya talaga at susundin niya ang kanyang misyon kahit pa na kung may iilan pala dito na may iba palang purpose. Kasi ang kanyang pinag-uusapan daw dito ay ang kanya daw resolve na nang masabi ni Mizai's Tom ay may kita naman sa itaas dito sa sulok ng kanilang ceiling ang dalawang CCTV camera na ngayon nakatutok sa sinasagawang meeting ng mga Zodiac. Habang sa isang silid naman ay may kita ngayon si Kurapika na nanonood sa live footage gamit ang laptop. Kung kaya't dito na niya itinapat ang kanyang dowsing chain sa screen at ini-activate ang kanyang Emperor time para mapataas pa ang accuracy ng technique, in which ay dito niya nalaman na innocent at hindi nagsisinungaling sina Mizai's Tom at Kanzai. Subalit habang patuloy niyang itinatapat dito mga kaibigan ang kanyang dowsing chain sa screen ay maya-maya pa'y laking gulat niya nang bigla nang kumilos
at nag-swing ang kanyang dowsing chain nang naitapat ang kanyang dowsing chain mga kaibigan sa mukha nitong isang zodiac, in which ay dito niya nalaman sa kung sino talaga ang traitor o espiya dito sa zodiac. At yan ay walang iba kundi si Sayu na ang monkey zodiac, na nang itinapat ni Kurapika ang dowsing chain sa mukha ni Sayu ay dito na nagsimulang mag-swing ang kadena mga kaibigan. So si Sayu pala ang espiya na ang siyang nagsisinungaling ngayon dito sa mga zodiac. Grabe, finally ay nalaman na nila ang espiya dito sa zodiac. But the question is, si Sayu lang ba talaga ang espiya dito? What if totoo ang kutob ni Kurapika na may kakilala ang mga espiya na isang taong may kakayahang burahin o manipulate ang isipan? So maaaring hindi lang si Sayu ang espiya. So grabe, napakatindi talaga ng chapter na ito mga kaibigan, na finally na-reveal na ang sinasabing kakampiro ni Beyond na nandirito sa Hunters Association. At sa susunod na chapter ay malalaman na rin natin sa kung sino nga ba ang lahat ng prinsipe ng Kakin Empire ang tungkol sa kanilang traditional na ritual na gagawin na magre-resulta sa isang patayan, at ang marami pang ibang kaganapan matapos ang napakalaking revelasyon na ito. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na yan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago man natin tatapusin ang video, shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat. See you guys again on my next video.